Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, May 13, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Huwag mong pakikalaman yung kaso ko. Problema ko yun. Yung kaso mo ang ayusin mo. Senator Jinggoy Estrada at PIDEA whistleblower nagpalitan ng maanghang na salita sa pagpapatuloy ng pagdinig sa PIDEA leak sa Senado. Pinabubuong human rights super body ni Pangulong Marcos. Pakitang tao lang ayon sa lawyers group. Hindi naman tayo nagpapatakot, no? At tayo magpapatuloy sa ating paglalayag. Civilian group na Atin To, tuloy ang supply mission sa West Philippine Sea para tulungan ng mga Pilipinong mangingisda sa kabila ng pagdami ng Chinese militia vessels. Sa ating Discovery segment, nakamamanghang light show sa kalangitan. Northern Lights nasilayan sa ilang bahagi ng mundo matapos ang geomagnetic storm. At sa ating balitang showbiz, fashion icon Heart Evangelista, ikinalungkot ang pagkawala ng kanyang baby sa ika-4 na pagkakataon. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Sa nagpapatuloy na pagdinig ng Senado, naging mainit ang sagutan sa pagitan ni ex-PIDEA agent Jonathan Morales at Senator Jinggoy Estrada hinggil sa lumabas na confidential document ng Philippine Drug Enforcement Agency na nagdadawit kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa iligal na droga. Nang questionin kasi ang kredibilidad ni Morales bilang whistleblower, ay nagkaungkatan na ang dalawa ng kanya-kanyang kinakaharap na mga kaso. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. Ako'y may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing senador na-convict na po. Yan ang maanghang na sagot ng ex-PIDEA agent at whistleblower na si Jonathan Morales nang gisahin ni Senator Jinggoy Estrada sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado kanina hinggil sa PIDEA leak. Kinuwestiyon kasi ng senador ang bagong video na inilabas ni Morales na umunoy pinatitigil siyang kumanta ng isang James Kumar kung ayaw niyang mamatay, bagay na ipinag-utos daw ni First Lady Imelda Marcos. Huwag mong pakikalaman yung kaso ko. Problema ko yun. Yung kaso mo ang ayusin mo. Naakwit si Estrada sa kasong plunder pero convicted siya sa kasong bribery sa pork barrel scam noong Aquino III administration. Your Honor, ang kaso ko po, Your Honor, hinaharap ko naman po. Please, at ako hindi ko po Order, please, silence. Una, Mr. Morales, please do not question Senator Jinggoy dahil trabaho niya yan bilang senador at vice chairman ng committee na magtatanong sa iyo. Pero kung sinasabi mo na nasaktan ka dahil ikaw akusado ka pa lang, siya konbiktado na tapos pinapalabas na masama ka, well, that's your opinion. Ngayong araw din sana ang nakatakdang pagtatapos ng pagdinig ng komite. Kaya lang, absent si former Executive Secretary Paquito Ochoa dahil tinamaan ng COVID-19. Si Ochoa ang dating Executive Secretary ng Aquino III administration. Siya ang itinuturo ni Morales na umano'y nag-utos na ihinto ang anti-drug surveillance sa isang condo unit sa Makati City na umano'y naging pwestuhan ng pagkokokain ng nooy senador na si Bongbong Marcos Jr. noong March 11, 2012. Kaya ang babala ng Senado kay Ochoa, You issue subpoena for his attendance before this committee. Ako hindi pa rin siya mag-attend, baka warrant of arrest will be issued by the Senate kung hindi siya magpakita. Dahil sa takbo ng pagdinig, ipinanawagan ng Kamara sa mataas na kapulungan ng Kongreso na itigil na ang mga hearing, lalo't kumbinsido sila sa kakulangan ng matibay na ebidensya. There is information, pero yung meat nung discussion is not centered on what should be. Sabi nga nila, kung sino yung saan ang cause ng leak. So, the information is there, pero may katotohanan po ba? Totoo po ba? Which is, tingin natin, wala pong katotohanan. Sa susunod na linggo, itutuloy ng komite ang investigasyon para marinig ang panig ni former Executive Secretary Paquito Ochoa. Gayunpaman, kailangan pa ring limitahan ang pagsasabpina laban sa mga taong idinadawit ng whistleblower upang maiwasan ang politika alinsunod sa bilid ng liderato ng Senado. Para sa Balitang A to Z,
Ian Maghanoy. Hinamon ni House Assistant Majority Leader at ako Bicol Party List Representative Raul Angelo Bongalon ang Senate Committee on Public Order na imbitahan din sa Bidea leak hearing sina self-confessed Davao Death Squad member Arturo Las Cañas at veteran anti-drug operative Eduardo Asierto. Anya, imbis na tutukan lang ang testimonya ni ex-PDEA agent Jonathan Morales na sinasabing pathological liar ayon sa Pangulong Marcos, mas dapat anyang usigin sina Las Cañas at Asierto. Mas credible daw na mga saksi ang mga ito pagdating sa kalakalan ng ilegal na droga. Dagdag pa ng mambabatas, walang patutunguhan ng mga pagdinig kung babase sa testimonya ni Morales. Nababahiran lang din daw ang integridad ng Senado dahil pinapayagan ni Senator Bato de la Rosa na magpatuloy ang pagdinig na wala namang nakukuhang sapat na ebidensya. Kasi kung pinag-uusapan lang naman natin yung droga, para kasi nakikita natin one-sided yung investigation. And wala naman po tayo nakukuhang credible testimony or information being said by this dismissed PDEA agent. Kung pag-uusapan lang naman natin yung droga, bakit di na tayo patawagin si Las Cañas o si Asierto? Kinikuson ng mga mambabatas ang koneksyon ng dating economic advisor ni dating Pangulong President Rodrigo Duterte na si Michael Yang kaugnay sa iniimbestigahang iligal na droga at mga sindikato sa bansa. Ayon kay Assistant Majority Leader at ako Bicol Representative Raul Bongalon, marami-raming katanungan ang mga dapat bigyan ng linaw dahil sa umano'y kaliwat ng kontrobersiya ng nakaraang Duterte administration. Sa isang post sa Twitter or X ni dating Senator Sonny Trillanes, sinabi niyang drug lord partner umano ni dating Pangulong Duterte si Yang na nagpasok ng bilyong-bilyong halaga ng droga sa bansa at sangkot din umano sa pharmaceutical scandal. I guess when we speak of serious cases like drugs, I guess the administration, the government should really look into about this controversy, lalong-lalo na nadadawit na naman ang pangalan niya. And we can have a parallel investigation also here in the House of Representatives. At siyempre parang papatawag nga daw itong si Michael Yang upang alamin kung ano talagang actual involvement niya dito sa drug syndicate dito sa ating bansa. Hindi kumbinsido ang isang grupo ng mga abogado na malaki ang magiging ambag ng bagong Super Committee for Human Rights Coordination ng pamahalaan. Ayon sa NUPL, may mga mekanismo na para mapanagot ang human rights violators na siyang dapat pagtuunan ng pansin ng gobyerno. Narito ang ating balitang A to Z. What we need is not a super body. It's not a coordinating mechanism. Napakadaling gawin yan, no? Pakitang tao lang. Ganyan inilarawan ng National Union of People's Lawyers o NUPL ang Special Committee on Human Rights Coordination na pinabubuo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa Malacanang, bubuuin ng super body sa bisa ng Administrative Order No. 22 para ipagtanggol ang karapatang pantao sa bansa. Pamumunuan ito ng Executive Secretary at Justice Secretary bilang co-chairpersons. Mga miyembro ang mga kalihim ng Foreign Affairs at Interior and Local Government. We think that this initiative on the part of the Bongbong Marcos administration is only meant to window dress or deodorize the human rights record of his administration. Punto ng NUPL, kakaunti lamang ang mga napanagot na human rights violators sa kabila ng mga nagdaang mekanismo ng pamahalaan tulad ng AO35 na inatasang mag-imbestiga sa political killings kabilang ang pagpaslang sa mga mamamahayag. As far as I know, since it was created, it has only taken up 385 cases with only 8 convictions so far. Very sad, no, that this government is claiming to be making real changes under this coordination mechanism or whatever ang tawag sa kanya, committee, ganyan. But doon sa talagang tunay, no, na at konkretong hakbang para magkaroon ng hustisya yung mga biktima, wala tayong nakikita. Kapansin-pansin na hindi kabilang ang mismong Commission on Human Rights sa naturang super body ng Pangulo. Pero paliwanag ng CHR, natural lamang ito dahil ang CHR ay isang constitutional body na hiwalay sa ehekutibo.
Gayunpaman, maaari silang ipatawag ng Super Committee bilang miyembro o observer. Hindi naman ito ahensya, isa lang siyang committee, coordinating committee. Wala akong conflict sa Commission on Human Rights yan sapagkat ang primary obligation to address human rights issues for the protection and prevention of human rights violation. Sa huli, para sa NUPL, ang mas kailangan ay baguhin ang mga polisiyang nagbibigay daan sa mga paglabag sa mga karapatang pantao. Kasama sa kanilang suhestyon ang pagbuwag sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict dahil sa banta sa buhay bunsod ng red tagging. Dapat din nilang tiyakin ang partisipasyon ng United Nations at iba pang kinatawan sa issue ng human rights. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang oath-taking ceremony ng 39 na mga bagong promoted na mga general at flag officer in command sa Malacanang Palace. Ayan ay sa kabila ng mga umuugong na balita na maraming military officials ang sangkot umano sa destabilization plot laban kay Marcos. Binigyang diin naman ng punong ehekutibo na kaakibat ng mga nakasabit na tiyapa o tsapa ang mas malaking responsibilidad sa bayan. Dagdag ni PBBM, dapat gawin ang kanilang trabaho at protektahan ang soberanya ng Pilipinas. The load that you feel are, in fact, our people's hopes. Especially now that we are at the juncture of our history where our nation faces complex security challenges, the response to which requires bold thinking, brave action, which I know you can supply in abundant amounts as befits your rank and you can summon from your previous experience. Dalawang araw mula ngayon, tutulak ang Atinto Coalition patungong Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea para maghatid ng supply sa mga Pilipinong mangingisda. Pero ayon sa isang International Maritime Monitoring Group, dumarami umano ang Chinese vessel sa lugar para harangin ang misyon. Gayunpaman, ayon sa koalisasyon, tuloy lang ang kanilang paglalayag. Si Ace Cruz may balitang A to Z. Matibay ang paninindigan ng Atinto Coalition sa gitna ng lumalaking presensya ng Chinese marine vessel sa bahagi ng Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Ayon sa grupo, walang atrasan ang kanilang supply mission sa Miyerkules. Tuloy ang paghahanda mula sa boyang magsisilbing marker pagdating ng Bajo de Masinloc na pinintahan ng mga katagang WPS Atinito at mga pagkain at reserbang gasolina na ibibigay naman sa mga apektadong mangingisda sa lugar. Hindi naman tayo nagpapatakot, no? At tayo magpapatuloy sa ating paglalayag, not to provoke, but to invoke our legitimate rights sa ating mismong teritoryo. Gayit ng grupo, hindi naman sila nangahamon ng away sa China. Nais lang nilang makapagbigay ng tulong sa mga mangingisdang naipit sa pambuburi ng China sa rehiyon. Nagbibigay ng mas malalim na pagpapatunay na kailangan natin patuloy na pumunta roon sa ating teritoryo upang i-civilianize yung buong rehiyon na yun, yung bahagi na yun ng ating West Philippine Sea na patuloy na minimilitarize ng illegal na presensya ng bansang China. Ayon sa Maritime Monitoring Group na Sealight, nagpadala umano ng mas malaking pwersa ang China sa Scarborough Shoal para harangin ang supply mission. Na-monitor ng Sealight sa radar ang pagdating umano ng 4 na Chinese Coast Guard vessel at halos 30 malalaking maritime militia vessels. Tiniyak naman ng Philippine Coast Guard na nakahanda silang umalalay sa civilian supply mission. We have to make sure that they will not be harassed or at least injured kung sakaling iharas sila ng Chinese Coast Guard. Inuutos naman ng National Security Council ang mas maigpit na pagpapatrolya at monitoring sa Sabina Shoal dahil sa report na nagtatayo umano ng istruktura ang China roon. We are alarmed by all of this development at kaya the National Task Force West Philippine Sea led by Secretary Anyo has already directed mas maigting na pagbabantay sa lahat ng mga features natin at lahat ng mga features within the West Philippine Sea. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, hindi itinuloy ng China ang konstruksyon dahil sa presensya ng Philippine Coast Guards doon. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz. Mariing pinabulaanan ng Bureau of Immigration na mayroong diskriminasyon sa mga Chinese students sa bansa.
Sa isinagawang pagpulong ng Interagency Committee on Foreign Students nitong Lunes, ipinaliwanag ng ahensya na hindi nila tinatarget ang mga nasabing foreign student para hindi matanggap dahil lamang sa tumitinding girian sa West Philippine Sea. Ayon sa ahensya, noong 2023, aabot sa mahigit 16,000 mga Chinese tourists sa buong bansa ang napagkalooban ng student visa, habang humigit naman sa 1,500 ang nabigyan ng student visa para makapag-aral sa probinsya ng Cagayan. Gayunpaman, nilinaw na ahensya na papalo lamang sa 485 ang bilang ng mga Chinese nationals na nakapag-enroll ngayong Abril. Because there has been changes in our relations with other countries, particularly China. Because of that change in our relations with them, of course, the way that people are perceiving the rise in certain nationalities or where they are in our country prompts us to look into the numbers or the activities of these foreign nationals a little more closely, and it also prompts us to share this information with the other members of the interagency. Saktong isang taon na lang bago ang 2025 midterm elections. Naghahanda na ang Partidong Liberal na maghanap at kumausap ng mga kaalyansa, maging ang pag-aayos ng kanilang advokasya para sa halalan. Ayon kay Liberal Party President Albay Congressman Edsel Langban, layo nilang makahanap ng mga partido maging ng mga susunod na leader sa kanilang hanay na may advokasya at irerepresenta ang Liberal Party o LP patungo sa maayos na pamamahala. The nominees of the party list would complement the candidates for the Senate of the Liberal Party. They will be all cost-oriented, experienced, and have serious advocacies on good governance, on democratic principles, as well as a strong conviction against any resurgence of martial law. Samantala, target naman ng COMELEC na magsagawa ng online voting para sa overseas Filipino voters sa darating na 2025 midterm polls, kasunod ng mababang voter turnout nung nakaraang halalan. Ayon sa COMELEC, umabot lang sa 40.59% ang bilang ng bumoto mula sa 1.7 million na rehistradong botante overseas noong 2022. Bukod sa mail at embassy o consulate voting, plano ng COMELEC na idagdag ang electronic o online voting sa paparating na halalan para nga sa mga OFW at maging seafarers. Inasahan naman ng komisyon na tataas pa ang bilang ng mga magpaparehistro at boboto sakaling aprobahan ang online voting. Ongoing po yung registration natin for since last year, and unfortunately sa kasalukuyan, despite the massive information dissemination of the DFA, including the COMELEC, mga kulang-kulang pa lang pong 200,000 pa rin ang nagre-register. Perhaps they are waiting for the development on the side of the commission election and of course on the side of our Congress, hoping that there will be a third mode of voting, which is electronic voting. Mga ka-A to Z, dumaan din ba sa social media wall ninyo nitong weekend ang magagandang kuha ng Aurora Borealis? Ayon sa National Oceanic and Atmospheric Administration, dulot ito ng matinding solar activity at sunod-sunod na solar flares mula sa araw. Nagkaroon din ng matinding geomagnetic storm na umabot sa level 4 na nakaapekto sa magnetic field ng mundo. Ito na ang pinakamalaking geomagnetic storm sa nakalipas na 2 dekada. Nasaksihan ng Northern Lights sa Europa, ilang bahagi ng US, Canada, Australia at maging sa New Zealand. Taliwas naman sa mga haka-haka online, ayon sa Pag-asa, walang direktang epekto ang geomagnetic storm sa panahon o sa nararanasang matinding init, pagkakaroon ng bagyo, maging sa mga paglindol at pagsabog ng bulkan. Para naman po sa mga hindi nakakita ng aurora, may chance na masaksihan ito muli sa ilan pang mga lugar sa darating na linggo. Susunod, PNP, binavalidate kung bakit tila naglipa na ang mga Pogo Hub malapit sa mga law enforcement agency base ng Pilipinas. At Pinoy gymnast Carlos Yulo, formal nang kumala sa handler na KG Management Incorporated.
Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Magsasagawa na ang Philippine National Police ng validation kung may dala nga bang banta sa seguridad ng bansa ang mga itinayong POGO Hub na malapit sa mga law enforcement agency ng Pilipinas. Hindi naman ito isasawalang bahala ng ahensya at patuloy na magmamatsyag para sa kaligtasan ng marami. May balitang A to Z si Kim Salinas. Somehow is concerned po sa ating national security, so i-validate po natin. Matinding inihayag ng Philippine National Police ang pagbeberipika sa umano'y mga kumakalat sa social media patungkol sa di umano'y POGO hubs na itinayo kalapit ng mga law enforcement agency at kung ang mga ito ay may dalang banta sa seguridad ng bansa. Kabilang narito ang Philippine Fleet Fort sa San Felipe, sa POGO Island Cove, Fort Bonifacio, POGO McKinley West at Hills, Villamor Air Base para sa POGO sa Resorts World Manila at POGO Ortigas Center at Eastwood na malapit sa Camp Aguinaldo at Campo Crame. Sa isang post ng Modern Warship Philippines Alliance Facebook page, tinawag nila itong taktika umano ng China na baka mauna pa sa galawan ng Pilipinas. Posible umanong indikasyon ito ng paghahanda, pagmamatsyag at pagbabantay ng China lalo na sa mga galawan ng militar ng Pilipinas. May nauna nang na-raid ang National Bureau of Investigation. I remember there were particular news pertaining to the raid conducted, particular dito sa isang subdivision dito sa May Pasig na allegedly may mga nakuhang IDs dyan, mga barel at iba pang mga gamit na relating sa China. If this concerns security, definitely the PNP will be coordinating with concerned agencies to validate and confirm the reports that particularly there are certain POGO hubs being used for this kind of purpose po. Ayon sa isang political expert, dahil malinaw po na meron tayong gusot na pinagdadaanan with China, so it contravenes yung natural tendency ng Estado na protektahan yung kanyang sarili at all cost. Kasi binuksan po niya yung kanyang sarili dito sa mga hubs na ito na sa tingin ng iilan at as tingin ng mga experts ay maaring panggalingan ng threat yung Duterte administration if hindi ka bahagi naging malaking dahilan or cause ng paglaganap ng mga POGO hubs na sa ngayon ay kinoconsider na natin na threat sa bansa natin. Matatanda ang nagpaabot noong nakaraang linggo ng pagkaalarma si Senator Risa Hontiveros patungkol sa umunoy pagkasangkot ng ilang POGO companies katulad ng isa sa Tarlac sa mga surveillance activities at pangahak sa mga government websites. Hindi naman daw isa sa walang bahala ito ng PNP, ito'y kahit na wala pa naman silang namomonitor na banta sa seguridad ng bansa. Hindi po tayo nagkukumpiyansa, patuloy po tayong nagmamatsyag at nagmomonitor po at yun yung kaya natin pong i-assure na hindi po ito isinasantabi at ibinagawalang bahala po ng inyong pambansang pulisya po. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Iniimbestigahan na rin ng Philippine National Police ang nangyaring panghahak sa kanilang Logistics Data Information and Management System. Ayon sa PNP, nai-report sa kanila ang naturang hacking system umaga nitong Lunes. Pansamantala naman munang isinara ng PNP ang kanilang sistema para bigyang daan ang ginagawang investigasyon. Tiniyak rin ng ahensya na walang nakompromisong datos. It was reported that yung pong Logistic Data Information and Management System experienced an alleged breach. So as an initial action po, yung ating IT officer po immediately shut down po yung system to prevent further damage if any po. Balita sa ibayong dagat, umabot na sa higit 40 ang naitalang nasawi sa malawakang pagbaha at walang patid na pag-ulan sa Indonesia.
Ayon sa West Sumatra Disaster Mitigation Agency, mayroon pang 17 individual na napaulat na nawawala. 2 distrito sa Sumatra Island ang binha at naging dahilan din ng pagguho ng mga malalaking tipak ng bato mula sa Mount Marapi, ang pinakaaktibong bulkan sa Sumatra Island. Patuloy naman na nakamonitor sa sitwasyon ng Department of Migrant Workers, pero sa ngayon wala pa itong nakukuhang ulat patungkol sa posibleng mga apektadong Pinoy. Formal nang kumalas itong weekend ng Pinoy gymnast na si Carlos Yulo sa kanyang handler na KG Management Incorporated. Ito'y makaraang maramdaman ni Yulo ang ilan umano'y unfair treatment sa mga nagdaang deals o usapan sa KG Management na binuo ng dating Japanese coach. Sa kabila nito, hindi raw makakaapekto ang hiwalayan sa kasalukuyang mga pag-iensayo ni Yulo sa darating na laban. Buhos naman ang training ng Pinoy gymnast para sa paparating na Paris Olympics. Makaraang mag-qualify siya sa iba't ibang international match. Sa aming pagbabalik, Catherine Bernardo at Alden Richards itinanghal na Box Office King and Queen sa katatapos na Box Office Entertainment Awards. At pambato mula Davao del Sur, kinoronahan bilang bagong Miss Earth Philippines. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Catherine Bernardo at Alden Richards itinanghal na bilang Box Office King and Queen sa katatapos na Box Office Entertainment Awards. Ira Mel Alfeche naman mula Davao del Sur, wagi bilang bagong Miss Earth Philippines. Samantala, kasabay ng pagdiriwang ng araw ng mga ina, malungkot na ibinahagi ng fashion icon na si Heart Evangelista ang pagkabigo naman na magkaroon ng anak. Ang lahat ng yan sa Balitang A to Z Showbiz ni Ling Garcia. Malungkot na ibinalita ni Heart Evangelista ang pagkawala ng kanyang baby sa ika-4 na pagkakataon. Sa kanyang Instagram, makikita ang heart-melting handwritten letter ni Heart para sana sa kanyang anak na si Francisco na itinuturing niyang fourth angel. Ayon kay Heart, tumigil ang heartbeat nito a few days ago na para sa kanya, isa ito sa maituturing niyang biggest heartbreak sa kanyang buhay. Gayunpaman, nagpasalamat ang aktres kay Francisco dahil sa pagmamahal na ibinigay nito. Binati rin ni Heart ng Happy Mother's Day ang lahat ng mga ina. Matatandaang noong 2018 ay nakunan din ng twins ang aktres at nito lamang Marso sa isang exclusive interview, inamin ni Heart na nawala rin ang expected baby girl nila ni Senator Cheese na si Sofia Heart. Itinanghal na Box Office King and Queen sina Alden Richards at Catherine Bernardo sa Box Office Entertainment Awards night nitong linggo. Nanalo ang dalawa dahil sa ipinamalas nilang box office performance sa kanilang proyekto noong nakaraang taon. Si Catherine sa pelikulang A Very Good Girl at si Alden naman para sa 5 Breakups and a Romance. Hoping naman si Alden na magkaroon ng sequel ang pinagbibidahan nilang dalawa na Hello, Love, Goodbye. Samantala, itinanghal naman bilang Miss Philippines Earth 2024 si Irha Mel Alfeche mula sa Davao del Sur. Siya ang magiging representative ng Pilipinas para sa darating na 24th Miss Earth pageant na gaganapin sa Vietnam ngayong taon. Tinalo ni Irha ang 28 kandidata mula sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Wagi naman bilang Elemental Queens sina Miss Philippines Air Feliz Recentes ng Sindangan Zamboanga del Norte, Miss Philippines Water, Samantha Bugos ng Baco Oriental Mindoro, Miss Philippines Fire, Kia Labiano ng Zamboanga Sibugay, at Ira Patricia Malaluan bilang Miss Philippines Ecotourism ng Batangas. Matatanda ang huling nakamit ng Pilipinas ang titulo para sa Miss Earth noong 2017 na naiuwi ni Karen Ibasco. Susubukan naman ng bagong Miss Earth Philippines na maiuwi ang corona sa ika-5 pagkakataon. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia.
Iba-ibang pakana na naman ang bumida sa naging selebrasyon ng Mother's Day. Tampok sa ating Good Vibe Story ang prank na isang pamilya na nagpakabalang naman sa kanilang ina pero umaliw naman sa netizens. Kung ano ito, panoorin. Si Papa! Nakahiga! Alika! Ano nangyari? Alika, bibitin mo! Na ano? Na ano? Alika, alika! Sinidya na naman sana. Ano? Tingnan mo, hindi ko alam eh. Love! 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 Happy birthday. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig, storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nitong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa isang aerospace engineer at advocate for human exploration of Mars na si Robert Zubrin. Ayon sa kanya, ang agham ay hindi koleksyon ng katotohanan, kundi isang proseso ng pagtuklas. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!